Dumaan ka na ba sa depression? Hindi ko alam kung okay ba sila doon kasi hindi ko sila nakakausap. Hi guys! Welcome back again to Dong Vlog. So guys, for today's vlog, special po yung ating makakasama. So, atin siyang kikilalanin. Isa din po siyang nurse na nakabase po dito sa Bonn, Germany. So, marami po siyang mga problema na dapat po nating alamin. Kailangan po niyang ipalabas. So, kailangan po niya ng, syempre, mga kaibigan. Kayo po, kailangan din po niya yung payo nyo sa kanyang sarili o sa kanyang buhay kasi po, medyo kailangan po niya talaga sa ngayon. So, kaya po, inanyayahan po natin siya na interviewin ngayong araw para po alamin kung ano po talaga yung mga pinagdadaanan niyang problema. Bawat isa po sa atin ay meron po tayong kanya-kanyang problema. Ganun pa man, tayo lang po ang makaka-resolba ng ating problema. Wala na pong iba. Ayan, tawagin po natin siya sa pangalang Rachel Gambua or kilalang Princess. Ayan, nandito na po siya. Hi, Princess! Hello, Dang! Saan ka pa galing? Ayan, galing ako sa bahay. Kumusta? Ito, medyo nagiging okay naman na, pero ayun, may mga problema pa rin. Katulad ng dati. Oo. So, bago ang lahat, magpakilala ka muna sa ating mga viewers. Ayan. So, ako po si Rachel. So, isang nurse dito sa Germany. And sa Pilipinas, nurse and teacher at the same time. Wow. Ayan. Dalawang License. license. As in license talaga? LPT tsaka RN. Oo. So, okay. Saan ka sa atin nakatira? Taga Pampanga ako. Pampanga yan. Shoutout pala sa mga, shoutout mo yung mga, Ayan, mga kababayan. shoutout pala sa mga Kapampangan dyan. May pa Aldo Puke Kayungan. Oo. So, ibig mong sabihin, nag-teacher ka din before sa Pinas? Ilang taon? 2 taon. 1 taon sa private school, tapos 1 taon sa public school. Tapos, nagkaroon ng magandang opportunity na, ayun, nag-open yung Triple Wing dito sa Germany. So, iniwan ko yung profession ko as a teacher sa Pilipinas. Ayun. At the same time, nag-nurse ka din ba sa Pinas? Yes. Weekdays, teacher ako. And during weekends, nag-nurse ako. Ganda. Tapos, ayun, may ini-start kami doon nung pandemic na business, pero wala na siya ngayon, hindi na siya nag-exist. Kasi wala ka na doon? Or Wala ano? na ako doon. Okay. Ano pala, speaking of business, ano pala yung mga business na yun? Nag-supplier kami ng mga pork samji. As you know, sa Pilipinas, big thing yung mga Korean food and all. Tapos, samgyup. Pork, beef, yan. Tapos nagkaroon kami parang metzgerai na mga pork, chicken, and beef. Parang ganun, yun. So, ilang taon ka na dito sa Germany? 2 years pa lang. 2022 nung dumating ako dito. 2 years. Medyo matagal-tagal na din siya. So, konting ano lang guys, konting trivia. Nagkakilala kami ni Rachel dahil lang sa mga barkada din. Oo, totoo. Oo, doon tayo nagkakilala sa bahay ni Team Blended. Oo, totoo. June last year. Oo, tama. Doon hanggang sa naging kaibigan kami. Oo. Ayan. So, nagtatrabaho ka dito. Pumunta ka dito sa Germany bilang, nag-apply ako sa Triple Wing. 2017 or 18. Tapos, nakat ako ng pandemic. Like, oo. Grabe. Like, March 2019, sila ng bawal ang plane. Sarado yung mga flight. 12 yata yun, March 12. March 16, parang pidos na namin. Or mga ganon. So, na-cancel lahat. Until such time na hinintay namin. Ilang buwan? Not months. After 3 years. Uy! Yes. My goodness. Nung clear na lahat, kasi may mga batch
ang triple win na hindi na paalis before sa amin. Ah. Tapos, doon pa lang kami after nung mga batch. Kumbaga, inuna sila bago Oo. kayo. Parang, naano siya ba? Parang ang tawag dito, Nag-stop lahat. nag-stop lahat. So, parang sa Bisaya ba, nag-isa. Aha. Yun pala. Oo. So, yun. Pero sa awa ng Diyos, nakapunta ka na sa nakalipad ka pa rin ng Oo, Germany. God say thank. Saan pala yung mga pamilya mo yun? Nasa Pinas ba? Nasa o nandito sa Germany? I mean, yung parents mo. Yung parents ko, nandito sa Germany. And yung mga anak ko, ayan, nandun pa rin sila sa Pilipinas. May mga kapatid ka ba? Ilan Meron. 4 kami. Ako yung panganay. Oh. Ayun. Tapos, meron akong 2 kapatid sa Pilipinas, tas isa sa Canada. So, nagtatrabaho ka dito sa Bonn sa Uniclinicum, tama? Uniclinicum Bonn. Oo, Uniclinicum Bonn. Mm-mm. So, ilang taon ka na dyan? 2 years na kasama yung anerkenong ko. So, anong trabaho mo dyan ngayon? Ngayon, dati ako sa heart, kinder hearts catheter Sa mga bata? sa mga bata. Ayun, sa mga na heart catheter dito sa Germany, even though ang liliit nila, alam mo yun, na heart catheter na sila. Yung may mga problema Sa puso. Minsan may mga... paano yung mga, wait lang, paano yung mga may ano sa puso? Yung Why? May mga sakit sa puso, yung mga nasasaktan. Ayun lang. Sana may mga ano yun, di ba? May mga gamot, alam mo yun. Pero ayun nga, ngayon nasa ambulance ako. Pero cardio pa rin. Cardiology. So, Sa puso lumipat pa ka rin. sa ibang department. Pero, dati ako sa station. Ngayon, dun na ako sa ambulance. Yun. Pero kumusta naman yung work mo? Yung ano dito sa Germany? Anong masasabi mo? Okay naman. Yung work madali lang. Pero hindi natin may iwasan yung mga taong hindi nakaranas ng nabuhay sa ibang bansa or na pinanganak sa ibang bansa at pumunta sa ibang bansa na ang lengguwahe ay total different from yung nakasanayan mo. Kasi sa Pilipinas, di ba, from kids tayo, nag-i-English na tayo, right? Naninibago tayo sa German. Naninibago tayo sa German language, which is hindi talaga natin siya nakasanayan. May mga tao na hindi nila naiintindihan na even though medyo matagal ka na dito, parang challenge pa rin yung speaking with them kasi hindi nila naramdaman or naranasan ng mga ibang bansa. Kasi dito sila na pinanganak. So, di ba sabi mo kanina, nandito na yung family mo or parents mo sa Germany. Tinulungan kanila na makapunta dito o hindi? Actually, financially, tinulungan nila ako. However, sariling apply ko yung pagpunta dito sa Germany. Ayun. Nag-apply ako sa Triple Win project ng government to government from the Philippines to Germany. Tapos yun, lahat ng process pinagdaanan ko, language and all. So, ayun. Pero tinulungan nila ako financially. Mabuti. Kasi syempre, sino naman ang hindi magtutulungan? Tama. Ang pamilya talaga. Tama. Nabanggit mo kanina na nandito yung parents mo sa Germany. Para sa akin kasi, kung nandito yung parents ko, siguro sobrang saya ko kasi unang-una yung mama ko gusto kong kunin pero ayaw niya dito. Yung tanong ko sa'yo, kumusta naman yung relationship ninyo ng parents mo? Hindi kami masyadong okay so far. Kasi sa point of view nila, nagbubuhay dalaga daw ako dito. Lahat daw ng addicts dito sa Bonn, mga barkada ko. So, ang point ko lang is that hindi nila alam yung pinagdadaanan ko. Bakit ako may mga kaibigan. Hindi din nila alam kung thank you, friend. Hindi din nila alam kung bakit ganito ako na I mean, bakit nagagawa akong lumabas? Bakit every weekend magkakasama tayo? Kasi wala sila sa point ko
kung gaano kahirap yung tipong wala kang tao na nandyan pag sobrang down ka na. Walang tao na nandyan. Sarili mo lang na nandyan kapag, alam mo yun, sa trabaho, kapag sobrang dinidiscriminate ka na ng mga tao sa paligid mo, kapag, alam mo yun, wala ka nang kakapitan eh. Mga kaibigan na lang, kaibigan na hindi husga sa'yo kung ano ka. Dinidiscriminate ka rin pala sa trabaho? Oo. Oo, besh. Like, ano, paano? Meron akong katrabaho na nasabi niya sa akin, bakit di na lang ako, siguro sabi niya, mas maganda na humanap ako ng ibang other way, siguro daw hindi ako para sa nursing. Pwede daw akong mag-apply as a Verkauferin sa EDECA. Alam mo yun? Bakit nasabi yun? Dahilan ba sa language? Siguro. So, kaya hindi nila alam kung gaano kahirap tumayo sa sarili. I mean, bilang ako ba? Kasi, alam mo yun, ang saya sana. Bilang, alam mo yun, nandito so, yung parents ko. Oo, ang ibig mong sabihin, dapat sana sinusuportahan ka din nila ng hindi naman financially but emotionally, parang ganon. Oo, like, alam mo yun, Besh, hindi ako perfect na anak. Alam ko, wala namang perfectong tao eh. Alam mo yun. Ang punto lang is, kung mahal mo yung tao, suportahan mo, di ba? Like, kung mahal mo yung anak mo, suportahan mo. Ayun, may mga, alam mo yun, hindi mo mabibigay yung kaligayahan ng tao. Ayun, so, para kasi sa akin, hindi mo naman mapipili yung kung sino yung magiging kaibigan mo. At hindi dahil, kunyari, masama yung mga kaibigan mo. Ibig sabihin, masama ka na. Gets mo? Nasa sayo naman yun kung gusto mo silang hilahin sa maganda. At maging good example sa kanila, kumbaga. Ang tanong ko lang doon, paano nasabi na yung mga kaibigan mo halos lahat adik? Kasali ako doon, friend. Kasi bayad ka, friend. Hindi ako umiinom, friend. Ayun hindi nga. ako hindi ko maintindihan bakit madalas yung mga tao nagpapaniwala sa mga sabi-sabi, which is hindi man nila kilala yung tao. Saan ka nahihirapan sa mga sinasabi nila? Unang-una yung kinakahirap ko, yung di ko nakakausap yung mga anak ko. Tapos yung kinakasama ng loob ko, yung lagi nilang sinasabi na, yun nga, nagbubuhay dalaga ako sa Germany. Eh, wala naman akong ginawa kung hindi magtrabaho. Nakikita nila akong lumalabas at nagpo-post sa FB dahil magkakasama tayo. Damay ako. Ay! Wait lang. Bakit hindi mo na nakakausap yung mga anak mo? Kasi, I don't know kung anong sinabi nila. Kasi this month hindi talaga ako nagpadala. Kasi never ako nakaramdam ng thank you or nakarinig ng thank you from them. Kahit gaano kalaki yung ipadala ko monthly, ang lagi kong naririnig kulang. Alam mo yun, na-appreciate ko siguro. Mother's Day nga, wala ako na-receive na message from them. Totoo? Oo. Ilang taon na yung mga anak mo? 10 tsaka 12. Ay, medyo ano na. Kumbaga may utak na. Meron na. Pwede na makaano. And I don't know, hindi ko alam. Ayokong mag-blame kasi wala akong pruweba. Pero ayun na nga. Sana nawa makita ng mga anak ko ba't ako umalis, bakit ako nandito, at hindi lang ako naglalaro dito. Kahit hindi ko na profession, ginagawa ko para kumita lang ng pera. Alam mo yan, Besh. Alam mo kung gaano tayo nagpapaalipin dito, hindi lang bilang nurse.
alam mo yung sinasabi ko sa'yo. At alam din ng mga tao na nandito sa ibang bansa. Sabi ko nga, di ba, hindi nila malalaman hanggat hindi nila experience. Ayun nga. So, ang ibig mong sabihin, hindi ka pa bayang ina? Masasabi kong hindi. Kasi sinusuportahan mo naman, sinusustentuhan mo naman yung mga anak mo. When it comes to money matters, yes. And isang chat lang ako ng mga anak ko. Kay boyfriend man yan, kay crush man yan, girlfriend, pag sinabi nila sa akin, kung saan sila masaya, open ako doon. Alam mo yon, besh. Ayun, kasi naniniwala ako na yung mga bata ngayon, hindi na pwede yung kamay na bakal katulad ng ginawa nila sa atin dati. Or batas militar ba nung mga panahon. Hindi na uubra sa kanila, hindi na uubra yung ganong disiplina sa mga millennials ngayon. Ayun. Kailan kayo last nagkita ng parents mo? Kailan ba yun? That was April 20. Nung may isang kumare na nag-request na gumawa ako ng charcuterie. Na ayun, kasi tsaka dessert. Appetizer pala. So yun, gumawa ako dahil dun sa isang communion. Tapos kasama ko yung nanay ko dun. Ayun, okay naman. Then suddenly, kung ano-ano na yung mga chinachat nila. Kasi naghahanap ako ng bahay for the kids nga. Dito, bali, para sa future nila. Kasi plan ko nga kunin yung mga bata, di ba? So, anong nangyari, parang nabanggit nung may-ari nung bahay or nung nakatira nung sa bahay na yon, yung kung sino yung kasama kong pumunta doon, kung ganyan. Then, nag-boil down doon sa mga issue-issue, kung ano-ano, tas kung ano na yung pinagsasabi sa akin na hindi mo talaga matatanggap. Ayun, I don't know. Kasi, ayun, sobrang nasasaktan ako. Kasi feeling ko mag-isa ako kung wala akong mga kaibigan. Dumaan ka na ba sa depression? Oo, besh. A lot of times na actually walang nakakaalam na matagal ako naging depressed from November last 2022 year. Up until bago ko kayo nakilala. Psychotherapy ako that dahil time. Dahil sa ano? Dun sa failed relationship. Tapos, yung mga anak ko, hindi ko alam kung saan ko sila dadalhin. Sobrang hirap. Sobrang hirap kasi hindi ko alam kung okay ba sila doon kasi hindi ko sila nakakausap. O kung nakakakain ba sila na maayos. Kung alam mo yun, even though nagpapadala ka, iba kasi pag yung emotional, alam mo yung kahit na, yung emotional. Oo, kahit na sobrang pagod ka, kapag nakausap mo sila, mapapawi man lang. Pero hindi ko alam bakit. Siguro, dahil mga bata pa sila, medyo hindi pa nila ako masyadong pinapansin kasi hindi nila naiintindihan masyado kung paano. Ayun. Tapos, nag-recover ako ng April 2023. Yun na yung time na lumabas ako. Tapos, na-meet ko kayo sa simbahan. Tapos, ayun, nung after simbahan, dun sa kaibigan natin. Ayun, from then on, iba kasi pag meron kang tao na pinagsasabihan ng nararamdaman mo, kahit nakikinig lang siya, alam mo yun. Ayun, from then on, medyo okay, nagiging okay yung pakiramdam ko kasi andyan nga kayo. Ayun.
So ngayon friend, ano yung nilo-look forward mo in the future na maging maayos? Ang pinagdarasal ko lahat, araw-araw na nawa maging maayos na ang lahat sa relasyon ko, sa parents ko, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko lalo. And nililook forward ko na maging successful kami. Ayan. So, when I pray kasi, hindi lang ako nagpe-pray para sa sarili ko. I pray for other people as well, lalo na sa mga malapit sa akin. And ayun nga, pinagpe-pray ko araw-araw at naglo-look forward ako na nawa in His time, mag-heal lahat ng sugat, lahat ng pain. Ayun, kasi ang pera naman kasi, di ba, kinikita yan, napapalitan. Pero yung panahon, hindi na mababalik kung ano yung na-consume na or yung nakalipas na. Ayun. Ako din naman, ang ipinag-pray ko na sana maging maayos man kung ano man yung problema ninyo ng parents mo. Alam din naman natin na kahit ako, ganyan din yung problema ko sa mama ko dati. Nag-aaway kami, friend. Kung alam mo lang, 2 beses siya umalis sa poder ko kasi ayaw niya yung mga opinion ko. Pero at the end of the day, friend, mama pa rin or papa pa rin natin sila. Mamahalin pa rin natin sila. Kung meron tayong mga problema, wala tayong malalapitan kung di sila pa rin, yung parents natin. So, sana lang dumating yung time na maging okay kayo. Yun nga bang yung makikita ko one day na nag-ano kayo, yung gumala kayo or kumain kayo sa labas na may picture kayo, nagbanding kayo. Sana. Looking forward to sana. That yun lang talaga yung yung pinag-pray ko. At sisend ko sa'yo yan. Kasi wala kasing problema na hindi nasusolusyonan. Lalo na pag dating sa pamilya. Kasi sino-sino ba naman ang anong tawag nito? Ang magtutulungan. Kung di, ang magpamilya pa rin. Tama. Balik ta rin man ang mundo, pamilya pa rin. Doon pa rin tayo babagsak. Tama. Kaya siguro, kung may kasalanan man tayo o wala, magpakumbaba na lang tayo, yun na lang. Besh, ako siguro yung taong makikita mo kahit saan na never akong nagmataas. Ako yung taong sobrang magpakumbaba. Sa mga nakakilala talaga sa akin. So, may masakit akong magsalita sometimes. Kasi gusto kong matauhan yung sinasabihan ko. Yun lang yun. Kasi concern ako na, alam mo yun, concern ako dun sa tao, kaya hello, magising ka, kaya ganun. Sabi nga, 'di ba? Ang pinakamatalim na sandata sa mundo ay ang dila, ay ang words, ay ang mga salita. Matalim pa kesa sa kutsilyo. So, ayun, may mga words na yun yung pinaka nakakasakit kasi yung mga nabibitawan natin minsan, sobrang dinadamdam natin or nakakasakit nga. Ayun. Pero minsan, yung mga nabibitawang salita, dala ng emosyon. Oo, totoo. Pero mga ilang oras or araw, wala na yun. Kumbaga parang pinagsisisihan mo na kung ano nasabi mo. Parang pinalabas lang yung sama ng loob. Oo, ayan. totoo. 3, 2, 1. Ayan guys, dito na po magtatapos ang kwento ng buhay ni Princess. Ayan. So, sana po marami po kayong napulutang aral sa kanyang istorya ngayong araw. So, anyway, Princess, maraming salamat, no? Thank you. Pwede mo i-promote na lang yung, di ba, may YouTube channel ka para at least maano din nila, ma-follow or subscribe ka nila. Yes, please follow and subscribe Princess B Vlogs. Ayan, nasa YouTube siya. Ayan, thank you guys. Thank you, Princess. Thank you, Besh. Ayan guys, ito pa rin po ang Dong Vlogs. Hanggang sa susunod po, ingat po kayo. Bye-bye!